Okay, basahin ko mga kaibigan sa verse 14. Aking pakakanin sila sa mabuting pastulan at sa mga mataas na bundok ng kataasan ng Israel ay malalagay ang kanilang kulungan. Doon mga hihiga sila sa mabuting kulungan at sa matabang pastulan ay manginginain sila sa mga bundok ng Israel. Ako ay magiging kanang pastor ng aking mga tupa at aking pahigain sila, sabi ng Panginoong Diyos. So mga kaibigan, ito, ang ating Panginoong Diyos, ang ating pastor, no? Si Jesus ito mga kaibigan eh. Dahil sinabi naman ni Jesus, inamin niya doon sa, meron siyang sinabi sa John mga kaibigan, basta nasa John yan, sinabi niya, I am the good shepherd. Sa verse 10 yan, mga kaibigan, mababasa natin dahil favorite na ano ko po yan. Diyan natin mababasa, mga kaibigan, na sinabi dito na ako ang magiging kanilang pastor ng aking mga tupa at aking pahigain sila, sabi ng Panginoon. Imagine, pahigain tayo, no? Bigyan tayo ng magandang buhay. Pang ganun, mga kaibigan. Parang ganun na rin ang image. Bibigyan tayo. He will provide us, no? And then sa 16, aking hahanapin ang nawala at ibabalik ang iniligaw, at tatalian ang nabalian at palalakasin ang may sakit. Ngunit aking lilipulin ang mataba at malakas, ang pakakanin sila sa katuwiran. So yun mga kaibigan, ano, ang mga nangawala ay kanyang hahanapin. No? Isa na ako mga kaibigan, minsan ko na rin dineclare na I was a lost sheep of God. And then, He found me. At ito ngayon mga kaibigan. Totoo po talaga mga kaibigan. Dahil isa po talaga akong ligaw na kanyang, yun na nga, sinabi dito na, so kayo mga kaibigan, sa sarili ninyo mga kaibigan, ano din po ang kaugnayan nyo sa Panginoon kung kayo po ay isang tupa. Kayo po ba ay sa ngayon kung kayo po ba ligaw pa rin or nasa kawan na kayo ng Panginoon. Yun po yun mga kaibigan. Kasi once na nasa kawan na tayo ng Panginoon, meron na tayong, malapit tayo, no? Kasi nasa kawan na tayo eh. No? Nasa kanyang, baga sa Bisaya, nasa kural sa Ginoo ba? Kural sa iyang lugar, sa kural, sa kulungan sa Ginoo, no? So dool na jud, close kaayo. Kilala natin siya. Kilala natin at alam natin siya, no? Dito sa verse 17, sabi dito, at tungkol sa inyo o aking kawan, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Narito ako'y humahatol sa gitna ng hayop at hayop, sa gitna ng mga lalaking tupa at mga kambing na lalaki. Amazing, no? Kasi kahit dito sa Old Testament at nandoon pa rin sa New Testament na sinasalita na ni Jesus mismo, no? Ito, sinasalita lang ito ng tao eh. Pero sa New Testament ay talagang sinabi na ni Jesus eh, I am a good shepherd. No? Kaya klaro talaga kasi dito ang sinabi eh, ang good shepherd is Lord God. Tapos si Jesus, sinabi niya, I am a good shepherd. So, si Jesus ay God talaga siya. Hindi lang siya sabi na Lord. Sabi ko sa iba kasi Lord lang siya, but not God. Pero ang sinabi kong ating mabasa dito na at tungkol sa inyo ang aking kawan, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, no? Na siya nga ang shepherd. Tapos si Jesus nag-declare, I am a good shepherd. So, hindi masabing hindi siya God kasi dineclare na ni Jesus. May mga words talaga si Jesus na nagsabi na hindi man niya dineclare na I am God, pero may mga words na nagpapaano siya, God siya. No? Kaya wag po tayong magdududa na pagtanungin tayo, kung may alam tayo sa salita ng Diyos, hindi tayo lilito kung anong isasagot natin.
At kung ano yung faith mo talaga sa Kanya, kay Jesus Christ. So dito sa verse 18, inakala baga ninyong munting bagay sa inyo na kumain sa mabuting pastulan, ngunit inyong marapat yapakin ng inyong mga paa ang lalabi sa inyong pastulan at uminom sa malinaw na tubig, ngunit inyong marapat lampisawin ng inyong mga paa ang nalabi. 19, at tungkol sa aking mga tupa, kanilang kinakain ang inyong niyapakan ng inyong mga paa at kanilang iniinom ang nilampisaw ng inyong mga paa. Di ba mga kaibigan? Ang ganda talaga ng mensahe dito dahil baga parang sa unanawaan ko no kung baga yung tungkol sa pagkain no sa atin na yung naiwan na lang yun ang kinakain natin yung pang ganon yung naunawaan ko sila kinain na nila una yung naiiwan na lang sa atin ano kaya dapat ang kung kay Jesus Christ hindi ganun ang pagpakain niya sa atin talagang papakainin tayo ng ng hindi yung sobra no. So, dito sa 20, kaya ganito ang sabi ng Panginoong Diyos sa kanila, narito ako sa makatuwid bagay, ako ay hahatol sa matabang tupa at sa payat na tupa. Ang Panginoon dito ay, ang Diyos, nagsasalita siya sa tungkol sa sheep and goat, mga kaibigan. Ito yung sheep, mga kayang tupa, yung goat naman, yun yung mga masasamang yun mga kaibigan, masasamang tao. Tapos yung tupa, yun yung mga mababait. Yun yung ibig sabihin doon. Sana nauunawaan ko. Kaya merong tupa at saka goat. Sheep and goat, no? Yung goat yun ang mga masasama, mga liko-liko ang mga ginagawa mga kaibigan. Yung sheep, yun yung ni God, yung sumusunod sa Panginoon. At dito sa verse 21, sapagkat inyong itinulak ng tagiliran at ng balikan, at inyong sinuwag ng inyong mga sungay ang lahat ng may sakit, hanggang sa inyong napangalat sila. 22, kaya't aking ililigtas ang aking kawan, at hindi na sila magiging samsam. At ako'y hahatol sa tupa at tupa. Imagine mga kaibigan, sinabi ito na ililigtas niya ang kanyang mga tupa. So kung tayo ang tupa mga kaibigan, wala tayong pag-alinlangan dahil ililigtas tayo eh. At totoo ito mga kaibigan, hindi lang ito sabi-sabi mga kaibigan. Kahit ngayon nasa present natin mga kaibigan, meron talaga tayong tagapagligtas. No? At dito sa verse 23, at ako'y maglalagay ng isang pastor sa kanila at kanyang papastulin sila sa makatuwid bagay ang aking lingkod na si David. Kanyang papastulin sila at siya ay magiging kanilang pastor. Yan si David mga kaibigan, imagine, nandito, nasalita na naman si David. Di ba, ako ay nag-aano tungkol kay David sa Psalm. At dito mga kaibigan, si King David kasi ay isang pastor yan siya. Ngunit nagiging din yan siya nagiging preacher si King David. Hindi lang siya yung pastor talaga ng hayop, kundi nagiging preacher din siya sa mga tao mga kaibigan. At dito sa verse 24, ang aking Panginoon ay magiging kanilang Diyos at ang aking lingkod na si David ay prinsipi sa kanila. Akong Panginoon ang nagsalita. 25, at ako'y makikipagtipan sa kanila ng tipan ng kapayapaan, at aking papawiin ang mga masamang hayop sa lupain, at sila'y magsisitahang tiwasay sa ilang, at mga tutulog sa mga gubad. 26, ang aking gagawing mapapalad sila, at ang mga dakong na sa palibot ng aking burol. Aking palalagpakin ang ulan, sa kapanahunan magkakaroon ng ulan ng pagpapala. Wow!
Ang ganda naman nito mga kaibigan, is blessing, no? Pagpapala, magkakaroon ng ulan ng pagpapala. Sana tayo din mga kaibigan, o ulanan na tayo ng pagpapala ng Panginoon. Ano kaya ang pagpapala ang dito mga kaibigan at sa ating buhay, no? Actually, itong nangyari sa akin, pagpapala na 'to, eh, yung binigyan ako ng Panginoon para mag-share ng kanyang mga salita. It's a very big, blessings to me mga kaibigan. Dahil dati hindi ko naunawaan ang salita ng Diyos, pero ngayon kahit konti, kahit paano ay nakapagsalita ako tungkol sa Kanya. At nung una ay natatakot talaga ako na nanginginig pa nga na nanginginig na pag pag mag kahit pa nga magbasa lang ako kasi sa Katolik pa noon, na ang aking kalooban ay gusto talagang magbasa. Ngunit, kahit gusto, nandoon yung takot mga kaibigan, yung takot, yung hiya. Pero ngayon mga kaibigan, kahit pa marami mga kaibigan, hindi na ako mahiya mga kaibigan, eh. Kasi ito nag-practice na nga ako dito 'di ba sa live. At very big help po talaga mga kaibigan. At dito sa 25 mga kaibigan, ang aking gagawing mapapalad sila. Okay. Gawing mapapalad sila at ang mga dakong na sa palibot ng aking burol ay 27 na pala tayo mga kaibigan, at ang punong kahoy na parang ay magbubunga at ang lupa magsisibol ng halaman niya at sila ay magtitiwasay sa kanilang lupain at kanilang malalaman na ako ang Panginoon. Pagka aking binali ng tali ang kanilang pamatok at aking nailigtas sila sa kamay ng mga pinagdilingkuran nila. Yan mga kaibigan, pinaglilingkuran natin mga kaibigan. Sino ba yung pinaglilingkuran natin mga kaibigan? Totoo ba yung alagad talaga ng Panginoon? Yun ang atin ding saliksikin mga kaibigan, para naman hindi tayo na tagasunod lang mga kaibigan sa maling na nagtuturo sa atin na hindi naman totoo, no? Yun pala, naligaw ang ating kaluluwa. Yun pala pag end sa ating buhay, nasa kabilang buhay na tayo, ang ating kaluluwa ay hindi pala doon sa langit na pupunta, doon pala sa mainit na lugar. Kung naniniwala po kayo ng ganyan. And then dito sa 27, sa 28, at sila'y hindi na magiging pinakahuli sa mga bansa, at lalamunin man sila ng hayop sa lupa, kundi sila'y magsisitahang tiwasay at walang tatakot sa kanila. 29, at aking pagkakalooban sila ng mga pananim na ikababantog, at sila'y hindi na mga lilipol pa ng kagutom sa lupain, at magtataglay pa man ng kahiyan sa mga bansa. 30, ang kanilang malalaman na akong Panginoon bilang Diyos at sumasa kanila, at sila na sangbahayan ni Israel ay aking bayan, sabi ng Panginoong Diyos. At kayong mga tupa ko, na mga tupa sa aking pasulan ay mga tao, at ako'y inyong Diyos, sabi ng Panginoong Diyos. So, ngayon mga kaibigan, at natapos na po ako sa pagbabasa. Sana po ay meron kayong natutunan na bilang tupa ng Panginoon ay ating makilalang tunay ang ating Diyos. Dahil sinabi po dito, at kayong mga tupa ko mga kaibigan, tayo nandito mga kaibigan magkasama, tayo ay mga tupa. Kasi kung hindi tayo magkasama dito, wala tayo dito, hindi tayo connection, wala kayo dyan, hindi ninyo maririnig itong salita ng Diyos. Para ito sa atin mga kaibigan, kasi amazing nga ang Panginoon pag magbigay siya ng message, eh. Alam ko bigay ito ni Lord. Kasi sabi ko, Lord, ano kaya ang message ang sasabihin ko? Tapos ito bigla siyang nag-appear sa sa notification na isang share ng friend, online friend ko. So, way ni Lord pa rin yung ganun. Kasi ang Panginoon walang imposible talaga sa kanya mga kaibigan, eh. Kahit dito sa internet, naku po talaga. At amazed talaga ako. Amazed ako dito sa internet mga kaibigan.
At ito mga kaibigan na at sinabi, "Ako'y inyong Diyos," sabi ng Panginoong Diyos, 'no? Para sa akin mga kaibigan, ang aking Panginoong Diyos ay si Jesus Christ ang pangalan. Hindi siya talaga magkalayo sa Ama. May mga message siya, may mga parables siya na nagpaano siya na siya lang yan, na siya lang eh. Hindi talaga niya sinabing, ako yan, ang Ama. Kasi para sa akin, kung sasabihin na niya, di tapos na, di ba? For what our faith kung sasabihin pa niya, pagsabihin niya na ako ang Diyos, ako yan, ako yung Ama. So, wala, natapos na yung faith.